Magandang gabi Batangas, ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Tinanghal bilang top performing barangay sa Solid Waste Management Program and Best Practices ang Barangay Tabangao Ambulong sa Rural Category at Barangay Poblasyon 1 sa Urban Category sa katuwang ng Barangay Responsable, Aktibo, Disiplinado o Kabrad Awarding Ceremony na ginanap noong April 8. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Layunin ng naturang patimpalak na mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng kapaligiran at maisabuhay ng mga residente ng lungsod ang tamang pangangasiwa ng basura. Ito ay pinangasiwaan ng Batangas City Solid Waste Management Board. Nanalo naman ng top 5 sa performing barangay ng Solid East ang Barangay Bilogo, Maapas, Tulo, Dalig at Paharang Kanluran. Ang Barangay Tabangao Dao, Haligi Silangan, Haligi Kanluran, Pinamukan Silangan, Kumba ang kabilang sa top 5 sa Solid Upland. Ang Barangay Sorosoro Ibaba, Santa Rita Calzada, Concepcion, Sorosoro Ilaya, Mahabang Parang ang mga nagwagi sa Solid North Cluster, habang ang Barangay Tabangao Ambulong, Pagkilatan, San Agapito, Pulot Itaas, Talahib Pandayan at San Andres sa Isla Verde sa Solid Baybay category. Kabilang sa top 5 sa Poblasyon Cluster ang Barangay Poblasyon 1, 12, 5, 18, 8 at Poblasyon 2. Nagwagi bilang Best in Community Involvement ang Barangay 12 at Barangay Bilogo. Best in MRF Operations ang Barangay Tabangao Ambulong at Barangay 12. Best in Innovation and Beautification ang Barangay 18 at Calicanto. Best in Greening Program ang Barangay 1 at Pinamukan Silangan. Binigyan naman ng Special Award bilang Best in Community Mobilization ang Tulo Multipurpose Cooperative at Most Improved Barangay ang Santa Rita Calzada. Naging pamantayan sa pagpili ng mga nagwagi ay Community Involvement, MRF Operations, Innovations and Beautification at Greening Program. Para sa Palakat Weekend News, kasama sina Jeffrey Maranan at Gerson Sanchez, Rona Endaya Contreras, reporting. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA ang pamahalaang lungsod at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD hinggil sa implementasyon ng Kalahi CIDSS Pag-abot Program ng naturang kagawaran sa lungsod. Ito ay programa sa pagsugpo sa kahirapan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga serbisyong panlipunan sa mga sektor na kabilang sa marginalized na grupo sa Barangay Wawa. Bukod sa mga opisyales ng gobyerno, magiging kabahagi nila sa pagpaplano at proseso ng paggawa ng desisyon upang matukoy at matugunan ng mga prioridad na pangangailangan ng kanilang komunidad. Ang kasunduan ay nilagdaan noong April 8 kung saan kalinsabay nito ang pagpasa ng resolusyon sa formal acceptance ng Kalahi CIDSS Pag-abot Program, approval ng city grant allocation na nagkakahalaga ng 4.1 million pesos at ang formation ng City Grievance Committee. Ipinabatid ni City Planning and Development Officer Hilda Godoy ang roles and responsibilities ng pamahalang lungsod at DSWD habang pinangunahan ni CSWD Officer Yasmin Candaba ang Pledge of Commitment. Ang MOA signing ay sinaksihan ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Eliza Cruz at City Administrator Sunny Godoy. Dumalo sa nasabing okasyon ang mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at ilang ahensya ng gobyerno. Formal nang binuksan sa publiko ang tulay sa Sitio Ligaa sa Talahib Pandayan at ang nirehabilitate na Jumbo Bridge sa Sitio Pook noong April 10. Narito ang report ni Lisa Perez de los Reyes. Ayon kay Barangay Chairperson Macario Macalalad, ang nasabing mga tulay ay proyekto ng pamahalang lungsod na pinondohan ng pamahalang nasyonal sa pakikipag-ugnayan ni Congressman Marvin. Ang Jumbo Bridge sa Sitio Pook ay daan patungo sa bayan ng Lubok, habang ang isang tulay naman ay nag-uugnay sa Sitio Pook at Sitio Liga at Ibig Pandayan na patungo sa karatig na barangay ng Talahib Payapa, Kumba at Haliging Silangan.
Kaalinsabay ng pagbubukas ng mga tulay ay ang pagbubukas din ng bagong kalsada sa Sitio Pook papuntang Sitio Ligaa. Malaking tulong naman aniya ang bagong river wall sa Sitio Ligaa at seawall sa Sitio Maanunang upang maprotektahan ang kanilang lugar sakaling may dumating na kalamidad. Lubos ang pasasalamat ng mga residente ng Barangay Talahib, Pandayan sa mga proyektong ipinagkaloob sa kanilang lugar kung saan marami ang makikinabang. Kaya ako po at ang aking humigit kumulang na 3,000 mamamayan ng aming barangay. Kami po ay taos-puso ang pasasalamat. Tunay po na pinakikinabangan na ng aming mamamayan dito sa aming Barangay Talahib, Pandayan. Wala na po kami na masasabi pa kung hindi muli ay ang pasasalamat at sana po ay tuloy-tuloy pa ang pagbibigay ng mga proyekto sa aming barangay. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Jeffrey Maranan, Liza Perez de los Reyes, reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhing gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.